Usapin sa odd-even scheme na nakaambang ipatupad kasabay ng pagsisimula ng EDSA rebuild, tinututukan na rin ng mga kongresista. Isang mambabatas may hiling na exemption hinggil dito. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Usapin sa odd-even scheme na nakaambang ipatupad kasabay ng pagsisimula ng EDSA rebuild, tinututukan na rin ng mga kongresista. Isang mambabatas may hiling na exemption hinggil dito. Si Laila Lesmora sa Sentro na Balita Live. Angelique, kinikilala ng mga kongresista ang kahalagahan ng mga isyong pangtransportasyon sa buhay ng ating mga kababayan. Kaya naman, isa sa mga pinatututukan nila ngayon ang usapin ng odd-even scheme. Formal nang hiniling ni Senior Citizens Party List Representative Rodolfo Ordanes sa Department of Transportation at Metro Manila Development Authority na i-exempt o sana'y wag nang isali pa ang mga senior citizen sa pagpapatupad ng odd-even scheme sa EDSA sa gitna ng napipinto nitong rehabilitasyon. Sa ipinadalang sulat ni Ordanes kay DOTR Secretary Vince Dizon, nakasaad na hirap nang mag-commute ang maraming senior citizens kaya't gumagamit sila ng sariling sasakyan para sa kanilang mahalagang medical appointments, therapy session at iba pang aktibidad na karaniway mahigpit ang schedule. Kung mapagbibigyan ng exemption, gihit ni Ordanes, isang pagtalima rin ito sa mga alituntunin sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act. Bukod sa DOTR, nagpaabot na rin ng sulat kay MMDA Chairman Romando Artes ang kongresista ukol sa kanyang hiling. Kung si Agri Party List Representative Wilbert Lee naman ang tatanungin, ang mungkahi niya isuspindi muna ang implementasyon ng odd-even scheme sa EDSA. Sa ilalim ng inihain niyang House Resolution No. 2294, nakasaad na mas mainam na pag-aralan munang mabuti ang bagong kautusan at magdaos ng konsultasyon para matiyak na ang pinakamainam na hakbang ang maipatutupad. Para naman kay One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, mabuting matalakay na rin ang issue sa Kamara. Bagamat ang mas nais nilang matutukan at maimbestigahan ay ang usapin ng no contact apprehension policy. Of course, it will be considered siguro in passing dahil that will also relate to how NCAP will be implemented sa EDSA. But of course, I understand po no na dito in relation to yung odd-even, this is really just limited to EDSA. And if I recall the press con of the good Secretary Dizon together with Chairman Artes, these are more on alternative measures po, just for EDSA rehab. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!